Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 51 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, hindi agad nakapagsalita si Han Dong-hoon. Para bang nakalimutan na niya kung paano makipag-usap ng normal matapos ang matagal na panahon ng pagkontrol at pagmamanipula. Nahihirapan ka bang magsalita ng direkta? Kung ayos lang sa'yo, maaari tayong mag-usap gamit ito. Tumingin si Han Dong-hoon sa smartphone na hawak niya, at may kung anong mahinang binulong. Ginamit ng karakter na Han Dong-hoon ang Wide Area Internet Level 5 sa iyong smartphone. Maaari mo nang gamitin ang internet saan man sa loob ng Seoul Dome hanggat hindi napuputol ang kamalayan ni Han Dong-hoon. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang kanyang pangalan sa messenger ng smartphone. Sino ka? Matagal na kitang hinahanap. Iyon din ang sinabi ni Lee Sung-kook, malamang nga, ako. Hindi na niya naituloy ang kanyang mensahe. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang nagtatype. Agad kong naunawaan, imposibleng mahikayat ang batang ito sa ngayon, mahigit 10 araw siyang ginawang kasangkapan. Ang mga sugat sa kanyang isipan ay masyado ng malalim para gumaling agad, naiintindihan kita. Nakakatakot at nakakalito ang lahat, ang karakter na Han Dong-hoon ay labis na nabalisa, huwag kang magpanggap, iba ako sa kanila. Hindi kita mapaniniwalaan, hindi mo ba sila kinamumuhian? Biglang nanginig ang kanyang mga mata. Malalim ang galit na naipon sa loob niya dahil sa hypnosis. Kung papayagan mo ako, maaari ko silang alisin. Bakit? Isa ka ring propeta, hindi sila dapat umiral. Nakikialam sila sa epilogo. Tinitigan niya ako na para bang hindi niya maintindihan ang aking mga salita. Muli siyang nagtype. Ano ang gusto mo sa akin? Gagamitin mo lang din ang kakayahan ko. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya, hindi. Kabaligtaran noon, direkta kong sinalubong ang kanyang tingin bago ako nagsalita, wala kang kailangang gawin. Sa wakas, matatapos na rin ang mga pesting iyon bukas. Hay, kapag natapos ito, iinom talaga ako ng isang bote ng soju. Nga! Nakita mo ba ang tingin ng lalaking iyon kanina? Halos atakihin ako sa puso nang titigan niya ako gamit ang Sage's Eyes. Haha! Paano naman malalaman ng isang taong hanggang prologue lang ang nabasa ang tungkol sa Sage's Eyes? Masayang tawanan ang pumuno sa loob ng tolda, nakakatuwang pakinggan. Hoy, may ilan pa ring propeta na kahina-hinala, paano ko kaya sila makukumbinsi? Paulit-ulit nila akong kinukulit na pumunta sa Cheongmuro, ibigay mo sa akin ang cellphone mo at ako na ang kakausap sa kanila. Tutal, ha? Biglang tumigas ang mukha ni Jung Min-seob habang nakatingin sa kanyang smartphone. Bakit biglang walang internet? Ano? Baka natutulog na naman ang batang iyon. Puntahan mo at tingnan. Patayo na sana si Jung Min-seob nang bigla siyang bumangga sa isang hindi nakikitang bagay. Ano ito? Cheing aag. Napahiyaw siya at bumagsak sa lupa. Dahan-dahan kong inalis ang recluse cloak habang hawak ang Blade of Fate. Ayu Jong-hyuk. Paano ka napunta rito? Natigilan si Lee Sung-kook. Kasabay nito, sumilip si Jung Hee-won mula sa bukana ng tolda, naasikaso ko na ang ilan sa kanila. Pero napakarami nila. Hindi ko sila mapipigilan ng matagal. Muling nawala si Jung Hee-won at agad na narinig ang tunog ng labanan mula sa labas. Hindi magtatagal at daragsa ang mga bantay, di hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ito? Sigaw ni Lee Sung-kook. Yu Jong-hyuk, hindi mo kayang kalabanin kaming lahat. Lahat? Bahagya akong umiti, hindi ko kailangang harapin ang lahat. Kayo lang ang kailangan kong asikasuhin. Biglang kumibot ang labi ni Lee Sung-kook, pasensya na, Yu Jong-hyuk, pero hindi kita maaaring hayaang, kudududok. Isang mabilis na hagod ng Ether Blade ang ginawa ko patungo kay Jung Min-seob na nakahandusay sa lupa, napunit ang kanyang baluti. Ak! Kasabay ng pagtilapon ng dugo, may isang piraso ng tela na nahulog mula sa loob ng kanyang kasuotan. Pinulot ko ito, naangkin mo ang watawat ng Dongmyo Group. Inabsorb ng iyong Navy flag ang lahat ng naipong tagumpay ng kabilang Navy flag. Ang iyong Navy flag ay nag-evolve at naging brown flag. Pinoprotektahan ka ng isang makapangyarihang watawat, tila ikaw pala ang tunay na kinatawan ng Dongmyo. Xiao?
Gaano man kayo katanga, hindi niyo basta ipapakita ng lantaran ang tunay na watawat. Sa simula pa lang, kahina-hinala ng si Handong Huon ang ginawang kinatawan nila. Alam nila ang hinaharap, hindi nila ibibigay ang ganoong mahalagang posisyon sa isang karakter lamang mula sa nobela. Ngunit hindi rin si Lee Sung-kook ang tunay na pinuno, isa lang ang sagot, hinihintay ng natitirang miyembro ng Dongmyo Group ang iyong desisyon. Wala nang saysay ang mga bantay ngayon, nanginginig na nagsalita si Jung Min-seob, Iyo Jong-hyuk. Malalaman ito ng ibang propeta. Paano nila malalaman? Bahagya akong ngumiti, hindi na gumagana ang internet. Nang maunawaan ni Lee Sung-kook na tuluyan nang bumagsak ang lahat ng plano nila, sumigaw siya, bakit? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Bakit? Napaisip ako sandali, walang saysay ang tanong na yan. Tumitig ako sa kanilang dalawa. Kahit ako pa ang totoong Yoo Jong-hyuk, hindi ako makikipag-alyansa sa mga taong katulad ninyo. Ano? Huwag mong sabihin. Namutla silang pareho, ngumisi ako habang pinagmamasdan ang kanilang mga mukha, at iyan ang problema ninyo. Mas lumawak ang aking ngiti, dapat tinapos ninyo ang pagbabasa. Fast forward natulog si Dokja, nagising si Kim Dokja mula sa isang mahimbing at matagal nang hinihintay na tulog. Ipinaalam ng sistema na ang epekto ng kanyang malalim na pagtulog ay ganap na naibalik ang kanyang lakas ng pag-isip at na-update rin ang ilan sa kanyang mga eksklusibong kasanayan. Nang tingnan niya ang oras, 4:00 na ng hapon. Matapos masakop ang Dongmyo Station at ang mga kalapit nitong lugar noong nakaraang gabi. Saka lamang tumama sa kanya ang lahat ng naipong pagod. Kasama na ngayon sa kanyang nasasakupan ang Cheongmuro, Myeongdong, Dongdaemun History and Culture Park, Dongdaemun, Dongmyo, Sindang Station, Cheonggu Station, Yaksu Station, at Sinseoldong Station. Dahil naisama niya ang Dongmyo Group sa kanyang puwersa, 9 na estasyon na ang kanyang kontrolado. Isa na lamang ang kulang upang matapos ang Kings Road senaryo at makamit ang isa sa pinakamahalagang layunin sa mga unang yugto ng mga senaryo, ang maging hari ng walang pagpatay. Paglabas ni Dokja, naghihintay na sina Jung Hyewon at Lee Hyun-sung, handa nang umalis anumang oras. Ngunit pinahintay muna niya sila habang papalapit ang dalawang lalaking pamilyar sa kanya. Noong nakaraang gabi, nagpasya siyang isama sa kanyang grupo ang lahat ng miyembro ng Dongmyo Group, kabilang sina Jung Min-seob at Lee Sung-kook. Bagamat una niyang balak silang patayin, napagtanto niyang maaari pa silang maging kapaki-pakinabang hanggang sa tuluyan niyang malinis ang lahat ng propeta. Agad na yumuko si Jung Min-seob at nakiusap na iligtas ang kanyang buhay, habang si Lee Sung-kook naman ay sumunod agad. Isinama sila ni Dokja sa Cheongmuro Group at inangat ang kulay ng watawat ng grupo sa Kayumanggi, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magtakda ng mga limitasyon sa mga miyembro nito. Gamit ang kanyang otoridad bilang kinatawan, ipinagbawal niya sa dalawa na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at inutusan silang sumunod ng walang kondisyon sa lahat ng kanyang utos. Kinumpirma ng sistema na ito ay mga limitasyong nakatali sa kanilang buhay, kaya mamamatay sila kung lalabagin nila ang mga ito. Nasiyahan si Dokja at binalaan silang ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kung gaano sila magiging kapaki-pakinabang. Nang tanungin ni Lee Sung-kook kung paano nila siya tatawagin sa hinaharap, sinabi ni Dokja na manatili sa kasalukuyan nilang pagtawag ngunit gamitin ang pangalang Yoo Jong-hyuk kapag nasa harap ng ibang mga propeta. Pagkatapos ay hiningi niya kay Jung Min-seob ang fugitive's mask bagamat labag sa loob, ibinigay ito ng lalaki. Balak ni Dokja na dumalo sa Night of the Prophets, habang nagpapanggap bilang Yoo Jong-hyuk, at makatutulong ang maskarang ito upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari. Nang isuot niya ito, kakaibang gumalaw ang kanyang mga kalamnan sa mukha hanggang sa tuluyan siyang magmukhang si Yoo Jong-hyuk. Agad siyang pinuri ng mga nakakita at sinabing hindi nagsinungaling ang mga propesya tungkol sa kagwapuhan nito. Kahit naiirita siya, pinili niyang manahimik dahil may nais siyang malaman, sinubukan ni Dokja na tingnan ang status window ni Jung Min-seob. Biglang nagpakita ang isang mensahe ng sistema na nagsasabing na-update ang kasaysayan ng taong ito. Nang gamitin niya ang character list, nagulat siya nang makitang isa ng ganap na karakter si Jung Min-seob. Nakasaad sa profile nito ang bihirang katangiang light projection, ang suporta ng konstelasyong Cursed Gladiator, iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban, at magagandang istatistika. Lubhang nagtaka si Dokja. Ang mga propeta ay mga taong nasa labas ng kwento, ngunit ngayon ay tila naging bahagi na ng mismong salaysay si Jung Min-seob. Sinuri rin niya si Lee Sung-kook at nakitang pareho pa rin ang mga katangian nito,
kabilang ang kapaki-pakinabang na atributong hypnotist. Pagkatapos nito, humingi si Dokja ng smartphone at sinubukang buksan ang chat room ng mga propeta. Sa una ay walang internet, ngunit dahil sa wide area internet skill ni Han Dong-hoon, agad itong bumalik. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Han Dong-hoon na nagsasabing bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataong pagkatiwalaan. Natuwa si Dokja sa pagbabagong ito at agad siyang nagpasalamat. Muli niyang binuksan ang chat room ng mga propeta at natuklasang 36 na tao lamang ang naroon sapagkat wala ni isa sa mga apostol na nakabasa ng mas malayo sa nobela. Ipinaliwanag ni Jung Min-seob na lahat ng nasa chat room ay maagang tumigil sa pagbabasa. Nang tanungin siya kung alam ba talaga niya ang buong nilalaman ng Book of Revelation, may kumpiyansang sinabi ni Dokja na hindi nila pagsisisihang pinili nila ang kanyang panig kaysa kay Yoo Jong-hyuk. Di nagtagal ay nagtungo sila sa Anguk Station habang iniiwasan ang mga conflict area sa paligid. Doon gaganapin ang Night of the Prophets. Habang naglalakbay, binasa ni Dokja ang usapan sa chat room at nakita ang matinding pananabik ng mga propeta sa balitang dadalo si Yoo Jong-hyuk. Marami ang nagkwento ng kanilang pagsisisi dahil hindi nila natapos ang nobela, naiinggit sa mga apostol na nakabasa ng mas malayo, at nagbibiro tungkol sa mga taong nakaabot ng higit 50 kabanata. May ilan ding nalungkot dahil wala nang natitirang kopya ng nobela. Habang binabasa niya ang kanilang mga mensahe, naisip ni Dokja kung gaano sana kaiba ang lahat kung ipinagpatuloy lamang nila ang pagbabasa noon. Pagdating nila sa Anguk Station, napansin ni Dokja na wala pang sumasakop dito. Ipinaliwanag ni Jung Min-seob na may kasunduan ang mga propeta na manatiling neutral ang lugar upang maging ligtas ang kanilang mga pagtitipon na para bang isang demilitarized zone. Maya-maya ay dumating ang isang propetang kilala bilang number 763 at masayang binati si Jung Min-seob. Ngunit nang makita nito si Dokja, agad itong natigilan. Nang makumpirma niyang si Yoo Jong-hyuk ang taong nasa harapan niya, halos hindi ito makapaniwala sa tuwa. Mabilis na kumalat ang balita at isa-isang nagsidatingan ang iba pang mga propeta. Parehong lalaki at babae ang sabik na bumati kay Dokja, na para bang isang bayani o alamat ang kanilang kaharap. Sandaling naisip ni Dokja kung ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang hindi siya ang tunay na Yoo Jong-hyuk. Karamihan sa mga propetang naroon ay may limitadong kaalaman sa hinaharap at mahihina rin ang kakayahan. Ngunit may ilan na kapansin-pansin. Isa rito si number 1168 na may alam tungkol sa labanan ni Yoo Jong-hyuk laban kay Demon King Asmodeus sa ikalawang regression nito. Dahil bahagya lamang itong nabanggit sa kwento, nagulat si Dokja na alam ito ng lalaki. Nang makumpirma ng mga propeta na nasa ikatlong regression pa lamang si Yoo Jong-hyuk, makikitang nadismaya ang ilan sa kanila. Umaasa pala silang makaharap ang mas bihasa at mas makapangyarihang bersyon nito. Samantala, naging sentro ng atensyon si Lee Hyun-sung. Maraming propeta ang nakilala siya bilang maalamat na steel sword at humanga sa kanyang matipunong pangangatawan. Lalo na ang mga babaeng propeta na halos hindi maitago ang kanilang paghanga. Sa kabilang banda, halos walang pumansin kay Jung Hee-won. Nang magreklamo siya sa group chat, pabirong sinabi ni Dokja na hindi pa siya sikat sa hinaharap. Bagamat hindi natuwa si Hee-won, tinanggap niya ang paliwanag. Hindi nagtagal ay bumalik si Dokja sa tunay niyang layunin sa pagtitipon. Hiniling niyang makita ang sinasabing lihim na sandata ng mga propeta. Buong pagmamalaking ipinakita ni number 763 ang isang malaking meteorite sa gitna ng estasyon. Ipinaliwanag nilang ayon sa impormasyong kanilang natanggap, may makapangyarihang sandata sa loob nito na mapipisa kapag napunan ng sapat na magic power. Ngunit sa sandaling makita iyon ni Dokja, nanlamig ang kanyang dugo. Agad niyang napagtanto na may mali. Ang impormasyong iyon ay hindi dapat alam ng kahit sino sa panahong ito ng kwento. Nang tanungin niya kung sino ang nagbigay ng impormasyon, sinabi nilang isang propetang kilala bilang number 1124 ang unang nakadiskubre nito at hindi pa ito dumarating. Kaagad na nagtagpo ang lahat ng piraso sa kanyang isip. Hindi ito isang sandata. Isa itong bitad. Nilinlang sila ni number 1124 upang tipunin silang lahat sa lugar na yon. Habang nakatingin siya sa mga inosente at walang kamalay-malay na propeta sa paligid, agad niyang iniutos na lumikas sila. Biglang nagsimulang manginig ang buong plataporma at marahas na umuga ang meteorite. Habang naguguluhang nakatitig si Jung Min-seob dito,
alam ni Dokja ang nakakakilabot na katotohanan. Ang kalamidad ng ikalimang senaryo ay malapit nang lumitaw kahit hindi pa natatapos ang ikaapat na senaryo. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sumisigaw siya kina Jung Hyewon at Lee Hyun-sung na tumakbo. Sa kanyang isip, isinumpa niya ang mga propetang maagang tumigil sa pagbabasa ng nobela. Dahil sa kanilang kakulangan ng kaalaman, tuluyan nang nalihis ang takbo ng hinaharap at isang napakalaking sakuna ang malapit nang sumabog sa kanilang harapan. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.